Isa siyang pulubi, walang bahay, walang pamilya at walang makain. Sa ilalim ng tulay siya natutulog, sa mga basurahan siya naghahanap ng pagkain. Akala ng lahat wala na siyang pag-asa. Pero isang araw, may nangyari, isang maliit na desisyon na tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Sa dulo ng kwentong ito, siya na ngayon ay may sariling negosyo. Gusto mong malaman kung paano? Panoorin mo hanggang dulo. Kabanata yun na mainit, ang araw noon sa Maynila. Ang simoy ng hangin ay amoy usok, alikabok at pawis ng daan-daang taong naglalakad sa paligid ng Quiapo. Doon, sa ilalim ng tulay, nakaupo si Noel. Walang saplot sa paa, marumi ang suot at may dalang lumang lata na pinaglalagyan niya ng barya. Sa murang edad na 17 na sanay na si Noel sa ganitong buhay. Walang bahay, walang pamilya at walang direksyon. Pulubi mula pagkabata, 4 na taon pa lamang siya nang iniwan siya ng kanyang ina sa tapat ng simbahan. Walang paliwanag, walang babala. Mula noon, sa kalye na siya namuhay, nakikikain sa mga nagtitinda, nanghihingi ng limos, natutulog kung saan abutin ng gabi. Ang tanging pangarap niya makakain ng 3 beses sa isang araw. Sa bawat barya na malaglag sa kanyang lata, may kaunting pag-asa. Ngunit sa tuwing nagkakakilala siya ng mga kapwa niya pulubi na nawawala rin matapos ang ilang buwan, bumabalik sa kanya ang tanong, hanggang kailan ako ganito? Isang araw, habang nakaupo siya malapit sa isang karinderya, may isang lalaking may edad na lumapit sa kanya. Matangkad ito, nakasuot ng simpleng polo at may dalang plastik na puno ng pagkain. Hindi ito tulad ng karaniwang taong lumalampas lang sa kanya. Tumingin ito sa mata niya, ginitian siya, at sabay sabing, "Kumain ka muna." Inabot nito ang pagkain. Napatitig si Noel. Hindi siya sanay sa ganitong kabaitan mula sa isang estranghero. Kinuha niya ang pagkain at dahan-dahang kinain habang ang matandang lalaki ay naupo sa tabi niya. "Anong pangalan mo?" tanong ng matanda. "Noel po," sagot niya habang ngumunguya. "Ako si Mang Ben. Gusto mo bang matutong umasenso?" Napahinto si Noel. Hindi niya alam kung seryoso ito. Sino ba naman ang maniniwala na ang isang pulubi tulad niya ay pwedeng umangat sa buhay? Pero kakaiba ang tingin ni Mang Ben. May tiwala, may sigla, parang may nakikitang potensyal sa isang taong sa mata ng lipunan ay wala ng pag-asa. "Bukas ng umaga, magkita tayo dito ulit. Magdadala ako ng papel at lapis. Turuan kita," wika ni Mang Ben. Napatango si Noel, bagamat hindi pa rin siya sigurado kung totoo ba ang naririnig niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Gutom pa rin pero may kakaibang sigla sa puso. At gaya ng pangako, dumating si Mang Ben. Bit-bit ang ilang piraso ng papel, lapis at maliit na whiteboard. Doon mismo sa gilid ng kalsada, sinimulan ni Mang Ben turuan si Noel magbasa, magsulat at magkwenta. Araw-araw siyang bumabalik. Minsan may dala si Mang Ben na tinapay, minsan simpleng tinola sa plastik. Sa bawat leksyon, mas lalo pang nagiging interesado si Noel. Makaraan ng ilang buwan, natutunan ni Noel ang basic na arithmetic, grammar at simpleng bookkeeping. Sa isang pagkakataon, tinanong siya ni Mang Ben, "Ano bang gusto mong gawin sa buhay?" Kung may pagkakataon ka, tahimik si Noel. Hindi pa niya iyon iniisip. Hanggang ngayon, ang mundo niya ay umiikot lang sa makakain at matutulugan. Pero dahan-dahan, siyang sumagot, "Gusto ko po ng karinderya kagaya nung sa kanto, yung ako ang may-ari." Napangiti si Mang Ben. "Kung yan ang gusto mo, tutulungan kitang matutunan kung paano magsimula ng maliit." At sa puntong iyon, hindi na babalik sa dati ang buhay ni Noel. Kabanata 2, nagsimula si Mang Ben sa pinakamaliit na hakbang, ang pagturo ng disiplina. Araw-araw, eksaktong 6:00 ng umaga, kailangan naroon na si Noel sa itinakdang lugar. Hindi pwedeng malate, hindi pwedeng hindi maligo sa poso, kahit malamig, kahit mahirap.
Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, paano mo ididirekta ang isang negosyo? Paulit-ulit na paalala ni Mang Ben. Habang patuloy ang kanilang mga leksyon, nagsimula na rin silang mamasyal sa palengke. Hindi para mamili, kundi para matuto. Pinakilala ni Mang Ben si Noel sa mga tinderang kilala niya, nagtitinda ng gulay, isda, bigas, mantika. Tinuturuan siyang tumingin ng presyong pakyawan, paano tumawad at paano kilatisin kung sariwa o luma ang paninda. Dito unang naramdaman ni Noel na hindi lang siya basta bata sa kalye. Unti-unti siyang binibigyan ng lugar sa mundo ng mga nagtatrabaho. Isang araw, habang naglilinis siya ng upuan sa gilid ng palengke bilang kapalit ng libreng pananghalian, may lumapit na babae. "Ikaw si Noel, di ba, yung tinuturuan ni Mang Ben?" Tumango siya. "Pwede ka bang tumulong sa pwesto ko tuwing hapon? Malaki ang benta ko kapag may tagabuhat." Mula roon, nagsimula ang kanyang unang trabaho. Di man ito formal, para kay Noel, malaking bagay ito, may tiwala na sa kanya ang ibang tao. Bawat kinikitang barya ay inilalagay niya sa isang plastik na garapon na iniwan ni Mang Ben. "Kapag napuno mo yan, sisimulan natin ang plano mo." Ani ng matanda. Buwan ang lumipas, habang ang iba'y namumuhay sa takot o galit sa mundong walang pakialam. Si Noel ay tahimik na bumubuo ng pundasyon ng isang bagong buhay. Isang gabi, habang sila'y nag-aaral pa rin sa ilalim ng ilaw ng poste, tinanong siya ni Mang Ben, "Handa ka na bang magbenta?" Napaisip si Noel. "Nang ano po?" "Lugaw. Mura ang puhunan, madaling lutuin at laging may bibili." Simula noon, sa tulong ng maliit na palayok, isang kalan na binili sa ukay-ukay at ilang sangkap na inipon nila, inilunsad ni Noel ang kanyang unang kainan, isang maliit na kariton na tinatawag niyang lugawan ni Noel. Nasa kanto lang, ito ng isang eskinita sa Maynila, walang tarpulin, walang ilaw, pero may kwento, may puso. Sa unang araw, 5 lang ang bumili. Sa ikatlong araw, naging 11. Sa ikapitong araw, halos maubos ang tinda niya bago pa mag-alas 8 ng gabi. Sa bawat mangkok ng lugaw, may ngiting kasabay. At sa bawat bariya na kinita, mas lalo siyang lumalapit sa pangarap niyang negosyo. Ngunit hindi puro tagumpay ang mga sumunod na linggo. Isang gabi, habang pauwi siya bitbit ang kaldero, may 3 binatilyong adik ang tumutok ng patalim sa kanya. Kinuha ang kita, tinapon ang pagkain sa kanal at itinulak siya sa maduming pader. Habang duguan at nanginginig, naisip ni Noel ang tanong, "Babalik ba ako sa dati kong buhay?" Hindi na. Kinabukasan, kahit may pasa at pilay, bumalik siya sa kanto. Nilinisan ang kaldero, nagsaing ng bagong bigas at muling inilatag ang kanyang lugawan. Ang mga suki nagulat. "Akala namin di ka na babalik." Natawa si Noel. "Hindi ako basta sumusuko." Pagkalipas ng 6 na buwan, napuno niya ang plastik na garapon. Sa tulong ng naipon at dagdag na puhunan mula kay Mang Ben, nagpasya siyang lumipat ng mas malaking pwesto, isang maliit na espasyo, sa tabi ng palengke, may bubong, may mesa at 4 na plastik na upuan. Mula sa kariton sa kanto, naging lugawan ni Noel ang isa sa pinakasikat na kainan sa palengke. Hindi lang lugaw ang meron, may tokwat baboy, goto at itlog na maalat. Mula sa isang batang marungis sa ilalim ng tulay, ngayoy isa na siyang batang negosyante na may respeto, tiwala ng tao at direksyon sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakakalimutan kung saan siya nagsimula. Kabanata 3, ang pagunlad ni Noel ay hindi nagbago ng kanyang ugali. Sa halip, mas naging masipag pa siya. Gumigising siya ng alas 4 ng madaling araw para mamili ng sangkap sa palengke. Siya mismo ang pumipili ng bigas, baboy at tokwa. Mahalaga sa kanya ang kalidad. Kung gusto mong balikan ka ng customer, kailangan masarap, malinis at mura. Paalala palagi ni Mang Ben.
Minsan, sa pagitan ng mga order, nauupo siya sa gilid ng pwesto at nagbubukas ng kanyang maliit na kwaderno. Doon niya isinusulat ang araw-araw na kita, gastos at feedback ng mga customer. Natutunan niya na hindi lang pagkain ang mahalaga sa negosyo, kailangan din ng sistema. Kaya bawat tanong, bawat reklamo, itinatala niya. Sa gabing walang masyadong tao, pinag-aaralan niya ang lahat. Anong oras pinakamaraming tao? Anong ulam ang mabilis maubos? Alin ang hindi na nauulit? Habang patuloy siyang lumalago, maraming napapansin sa kanya. May ilan na humahanga, may ilan din na naiinggit. Isang araw, isang dating kasamahan niya, sa lansangan ang dumaan sa kanyang pwesto. "Noel, ikaw na ba yan?" Tanong ng lalaki. Madungis pa rin, payat at may hawak na plastic bag na puno ng botet lata. "Oo, si Noel ito. Kumusta ka na?" Umupo sila at pinag-usapan ng mga panahong magkasama silang natutulog sa ilalim ng tulay. "Grabe ka, may negosyo ka na." "Ako, ganun pa rin," ani ng lalaki. Tinapik siya ni Noel sa balikat. "Kung gusto mo, bukas bumalik ka. Tuturuan kita. Pwede kang tumulong dito." At doon nagsimula ang una niyang empleyado. Isa-isang isinama ni Noel ang ilang dating kaibigan sa kalye. Hindi lahat naging maayos, pero ilan sa kanila ay natutong magsikap. Para kay Noel, hindi lang negosyo ang tinataguyod niya. Isa itong misyon na kung siya na dating pulubi ay nakaahon, pwede rin sila. Kabanata 4 sa unang anibersaryo ng lugawan ni Noel, nagpalibre siya ng lugaw sa lahat ng bata sa palengke. May libreng itlog at juice. Ang mga customer ay natuwa, ang mga bata ay nagdiwang. Isa itong selebrasyon, hindi lang ng kanyang tagumpay, kundi ng posibilidad. Sa araw na iyon, maraming tao ang nagtanong, "Anong sekreto mo, Noel?" Hindi niya sinagot ng mahaba. Disiplina, tiyaga at malasakit. Habang papalawak ang negosyo, may ilang oportunidad na dumating. Isang araw, nilapitan siya ng isang lalaking may hawak na cellphone. "Sir Noel, nakita ko po kayo sa Facebook. Pwede po ba naming i-feature ang kwento niyo sa page namin?" Nabigla siya. "Ako? Bakit naman? Yung kwento niyo po, inspirasyon. Gusto naming ipakita sa mga kabataan na kahit pulubi, pwedeng magbago ang buhay." Pumayag si Noel. Ilang linggo lang kumalat ang video. Libo-libong views, daan-daang comments. May mga taong nagpadala ng sulat, may ilang nagtangkang dumalaw. Biglang naging viral ang lugawan. Pero kasabay ng kasikatan ay dumating ang mga pagsubok. May isang negosyante sa kabilang kalye na nagsimulang magbenta ng lugaw rin, mas mura, mas maraming toppings. Napansin ni Noel na nababawasan ang kanyang customer. "Paano to, Mang Ben?" tanong niya. "Wala akong budget para tapatan ang presyo nila." Sabi ni Mang Ben, "Kapag hindi mo kayang tapatan sa presyo, tapatan mo sa puso." Kinabukasan, naglunsad si Noel ng bagong panukala, libreng lugaw para sa senior citizen kada umaga at 50% discount sa estudyante tuwing hapon. Bumalik ang tao, hindi lang dahil sa promo, kundi dahil sa mensahe. Hindi kita lang ang habol ng lugawan ni Noel. May puso, may malasakit. Kabanata Minggo pagkaraan ng 2 taon. Nakapag-ipon si Noel ng sapat para magbukas ng ikalawang pwesto sa Tondo. Isa sa pinakamahirap na lugar sa Maynila, ngunit alam niyang may pangangailangan doon. Naghahanap siya ng maliit na espasyo, nag-renovate at nagsimulang muli. Ngunit iba ang Tondo. Mas magulo, mas marumi at mas maraming kompetisyon. Sa unang buwan, nalugi siya. Muntik na niyang isuko ang branch. Pero naalala niya ang sarili nung nagsisimula pa lang. Marumi, gutom, pero puno ng pag-asa. Kaya imbes na sumuko, lumibot siya sa paligid. Nakipagkilala sa mga tricycle driver, mga vendor, mga batang lansangan. Pinakain niya sila ng libre, inalam niya ang panlasa ng lugar. Pinalitan niya ang timpla ng lugaw, dinagdagan ng sinangag at gumawa ng tondo combo, lugaw, itlog, kape at tinapay. Sa halagang piso lamang ang kita.
at nagtagumpay siya. Kabanata X lumipas ang panahon. Si Noel ngayon ay may 3 branch, Quiapo, Tondo at Pasig. May higit sa 20 empleyado, lahat ay dating batang lansangan, pulubi o dating walang trabaho. Sa bawat branch may nakapaskil na paalala, dati akong pulubi, ngayon may negosyo na ako. Walang imposible sa taong may tiyaga. Isang araw inimbitahan siya ng isang kilalang universidad para magsalita sa mga estudyante ng business administration. Nagsuot siya ng polo, bagong sapatos at may dalang notebook. Sa harap ng mahigit 100 mag-aaral, sinabi niya, "Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Pero araw-araw akong natututo dahil ayokong mamatay na walang nagbago sa buhay ko." Palakpakan. Ilan sa mga estudyante naiiyak. Isa pa nga ang lumapit at nagsabing, "Sir, gusto ko rin pong magsimula sa maliit. Turuan niyo po ako." Kabanata 7, sa edad na 25, nagbukas si Noel ng Noel's Lugawan Foundation. Layunin nito ay turuan ang mga batang lansangan kung paano magnegosyo mula sa maliit. Isang training center sa Maynila kung saan tinuturo ang basic na accounting, pagluluto, customer service at higit sa lahat, mindset. Naging speaker siya sa mga barangay hall, eskwelahan at simbahan. May mga kabataang dating nagugutom sa lansangan na ngayon may sariling kariton ng fishball, banana Q o turon. Ang ilan ay nagtayo ng sari-sari store. At lahat sila nagpapasalamat kay Noel. Pero hindi pa rito natatapos ang kanyang kwento. Kabanata 8, sa gitna ng kanyang tagumpay, tinamaan siya ng malubhang sakit, tuberculosis. Ayon sa doktor, kailangan niya ng pahinga, tamang pagkain at gamutan. Sa loob ng ilang buwan, hindi siya nakakapunta sa kanyang mga branch. Pero dahil na rin sa tiwala at training niya sa kanyang mga empleyado, hindi bumagsak ang negosyo. Sa halip, lumago pa. Sa kanyang pahinga, nag-isip siya, paano kung mawala ako? Anong mangyayari sa mga taong umaasa sa akin? Kaya gumawa siya ng plano, isang franchise system. Isang paraan para makapagnegosyo rin ang ibang tulad niyang nangarap mula sa wala. Sa ilalim ng Noel's franchise para sa lahat, pwedeng mag-apply ang sinumang dating pulubi, vendor o tambay. Basta't handang matuto at magsumikap. Kabanata 9, bago mag-30 anyos, si Noel ay may higit sa 15 branch ng lugawan sa buong NCR. Ang ilan, pag-aari na ng dati niyang mga tinuruan. Sa bawat branch may kwento. May dating adik, dating batang kalye, dating basurero. Lahat sila'y nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil sa isang taong minsang walang-wala rin. Dumating ang araw na bumalik si Mang Ben. Matanda na siya, payat, at hirap ng maglakad. Umupo siya sa pinakabagong branch sa Marikina. Nakangiti si Noel. "Mang Ben, hindi ko makakalimutan. Lahat ng ito dahil sa inyo." "Hindi, Noel. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin. Ang pinakaimportanteng negosyo sa buhay ay ang pagbabagong sarili." Kabanata 10 ngayon, si Noel ay kilala bilang Lugaw King ng Pilipinas. May TV interview siya, podcast guestings, at isang librong sinulat tungkol sa kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat, tuwing madaling araw, pumupunta pa rin siya sa unang pwesto niya sa Quiapo. Doon siya nakaupo, may hawak na tabo, naglilinis ng mesa. "Bakit mo pa ginagawa yan?" tanong ng isa sa mga baguhang staff. Ngumiti si Noel. "Dahil dito ako nagsimula. Dito ko natutunan na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang taong hindi sumusuko." At sa kanto ng Maynila, sa ilalim ng dating ilaw ng poste, muling bumalik ang dating pulubi. Hindi na para humingi, kundi para magbigay, wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento ng tagumpay mula sa mga totoong tao sa Pilipinas. At tandaan mo, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga, hindi ka tumigil. Kita-kits sa susunod na kwento.